ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, may itinaas ng warning signal number 4 ang pag-asa sa ilang panig ng Luzon dahil po yan sa banta ng bagyong Lawin. Super typhoon naman kung ituring ng Joint Typhoon Warning Center ng Amerika ang nasabing bagyo. Kaya naman alamin na po natin ang detalye niyan mula naman kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Connie, at magandang tanghali mga kapuso. Nagbabala na ang pag-asa sa posibleng daluyong o storm surge sa ilang baybayin sa Luzon. Hanggang 5 metro o katumbas po niya ng 2 palapag na gusali ang maaaring maranasan sa mga coastal area ng probinsya ng Cagayan, kasama ng mga isla ng Calayan, dyan sa may hilagang bahagi ng Aurora at sa probinsya ng Ilocos Norte. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Warning Signal number 4 sa Isabela at sa katimugang bahagi ng Cagayan. Ayon sa pag-asa, masungit ang panahon dyan ngayong araw at mataas ang banta ng baha at landslide. Malawakang pinsala naman sa mga ari-arian, supply ng kuryente at linya ng komunikasyon ang inaasahan. Posible ang daluyong storm surge sa mga coastal area. Signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, sa probinsya ng Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Quirino at hilagang bahagi ng Aurora. Posible rin ang daluyong storm surge sa mga coastal area. Itinaas ang Tropical Cyclone Warning Signal number 2 sa mga isla ng Calayan, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Aurora at buong lalawigan ng Tarlac. Masungit din ang panahon sa mga nasabing lugar at posible ang daluyong storm surge sa mga lugar na mayroong coastal area. Signal number 1 naman sa mga probinsya ng Batanes, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, hilagang bahagi ng Quezon kasama na ang Pulillo Island, Rizal, Cavite, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at dito sa Metro Manila. Kaya dapat I am ready sa malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin. Namataan ng pag-asa ang mata ng bagyong Lawin sa layo na lamang 385 kilometers dyan sa may silangan ng Kasiguran, Aurora nitong alas 11 ng umaga. At taglay nito ngayon ang napakalakas na hangin umaabot na sa 220 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 305 kilometers per hour. Nasaan kikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis naman at 26 kilometers per hour. Itinuturing na nga ng US Joint Typhoon Warning Center na super typhoon ang bagyong Lawin. Ayon sa nasabing weather agency, taglay na ng naturang bagyo ang higit sa 250 kilometers per hour na lakas ng hangin at inaasahan na rin umano ng pag-asa ang patuloy na paglakas ng bagyong Lawin bago tumama sa kalupaan. Sa forecast track ng pag-asa, magpapatuloy ang kanyang kilos at posible na tumama yan dito sa may Cagayan, Isabela area, tatawirin ang mga probinsya ng Kalinga, Apayao, posibleng Abra, Ilocos Norte, bago tuluyang lumabas sa may West Philippine Sea. Sa ngayon, ang aasahang ulan, base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, ulang panahon na dito sa may silangang bahagi ng Luzon, lalo ng Cagayan Valley, dito sa may Cordillera at Ilocos Region, kasama na ang bahagi ng Central Luzon habang gumagabi yan. Dito sa may Calabarzon, asahan din ang mga pagulan unti-unti. Pagdating ng gabi, dahilan sa ring band ng papalapit na bagyo. Dito sa may Mimaropa at western section ng Visayas, may mga pagulan din mga kapuso, pero dulot na po yan ng paglakas ng hanging habagat na hinahatak ng bagyong Lawin. At sa Mindanao, may mga pagulan, dulot naman ng local thunderstorm. At dito sa Metro Manila, tataas ang tsansa ng ulan pagdating ng hapon at magpapatuloy na yan hanggang sa gabi ngayong araw na ito. At bukod sa mga lugar na isinailalim naman sa warning signal, mataas din ang alon o masungit ang lagi ng karagatan dyan sa may silangan ng Albay, Sorsogon, Northern at Eastern Samar. Kaya delikado pumalaot ang mga maliliit na sakyang pandagat ayon yan sa pag-asa. Connie? Yes, Mang Tani, paano natin ilalarawan yung bagsik po ng hangin at ulan na dala ngayon ng bagyong Lawin? Well, Connie, yung sinasabi natin na 220 kilometers per hour, yan ay napakalakas na, kaya ng sumira niyan, ng mga istrukturang konkreto, kaya ng bumuwal ng mga malalaking puno at yan yung mararanasan unang-una dito sa may probinsya o dyan sa may Northern Luzon, bahagya dito sa may Central Luzon at mas mahina dito sa may Southern Luzon. Kaya kung titingnan natin, Connie, itong lakas ng hangin, yung kulay pink na yan at bright red, yan yung mahigit 100 kilometro. Kaya talagang dapat pag-ingatan ng ating mga kapuso dahil
Kahit tumama yan sa bundok ng Sierra Madre, Connie, yung 220, posible pang lumakas ha. Ay napakalakas na yan at talagang pwedeng magdulot yan ng matinding pinsala. Kung matatandaan mo yung naging epekto ng Bagyong Yolanda dyan sa Tacloban, pwede nating ihalin tulad yun. Although mas mahina ng bahagya itong Bagyong Lawin kaysa kay Yolanda. Pero ganun pa man, yung 200 kilometro kada oras o higit pa ay talagang magiging mapaminsala yan sa lahat ng dadaanan niyang, Connie. Oo, dapat talaga maging IM ready tayo, Mang Tani. At tanong lang din ng marami, bakit daw nauna itong JTWC sa pag-classify na isa na ngang super typhoon itong Bagyong Lawin? Well, Connie, una titingnan natin, itong JTWC kasi gumagamit siya ng 1 minuto na obserbasyon sa lakas ng hangin. At ang kanilang classification, pag sinabing super typhoon, 241 kilometers per hour o higit pa. At dahil 1 minuto lang yung kanilang ginagamit sa pag-obserba ng hangin, mas malakas yung hangin kanilang nakikita o naobserbahan. Kung ikukumpara mo sa Pag-asa, ang Pag-asa ay gumagamit ng 10 minuto na tagal sa pag-oobserba ng hangin. At ang ating super typhoon category, more than 220. So pag naging 221 na itong silawin, ito isang super typhoon na. At mas mababa yung observed wind natin, intensity, dahil we use 10-minute averaging time. So ang nangyayari ngayon, Connie, dahil 1 minuto yung ginagamit ng JTWC, mas nauuna sila na makita yung bagyo na mas malakas kaysa dun sa ating obserbasyon. But nonetheless, magkaiba lang kasi sila ng observation time. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon, kay super typhoon to hindi. Kahit hindi umabot sa super typhoon itong Lawin, magiging mapaminsalang bagyo ito sa mga dadaanan nito, Connie. Alright, maraming salamat po sa inyong update na yan sa amin, Mang Tani, ang ating GMA resident meteorologist.